Sa kabila ng mga sinasabi ng China na ang kailangan daw ng rehiyon dito sa South China Sea o sa Pacific region ay kapayapaan at kasaganahan, no? Ang tanong mga tol, kapani-paniwala pa ba sila? Ikaw ba maniniwala ka ba dun sa mga sinasabi nila? Kasi biruin mo ang dami ngayong ginagawang hakbang ng China na nakasisira sa kapayapaan ng mundo, hindi lang ng rehiyon, ng mundo. No, bakit natin nasabi? Etong kamakailan lang mga tol, napasugod yung 3 barkong pandigma ng China sa EEZ, Exclusive Economic Zone ng Australia para doon magsagawa ng live fire drill. 'Di ba? Kabastusan mga tol, napapasok ka sa Exclusive Economic Zone ng ibang bansa. Buti sana kung katabi mo lang Kaso napakalayo mga tol. Alam nyo naman kung nasa ng Australia. Alam mo rin kung saan ang lokasyon ng China. Pero nandoon sila nagpunta sa EEZ ng Australia at doon nagsagawa nga ng mga pagbobomba at mga pagpapakawala ng missile. Ito panoorin natin. Mula rito kay Melvs Castle, tila baga hinahamon na ng gera ng China mga tol. Etong Australia at ano kaya ang galit nila sa Australia? Dahil ba ang Australia sumasali sa mga Joint Maritime Patrol dito sa West Philippine Sea? No? Panoorin natin to mga kapatid, pero bago yan huwag mong kalimutan mag-subscribe dito kay Melvs Castle at kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video na may kinalaman sa mga nagaganap ngayon sa ating daigdig, partikular mga tol dito sa West Philippine Sea, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Gulo talaga ang gusto ng China. Hindi lang sa West Philippine Sea at sa Taiwan nagsasagawa ng illegal actions. Hindi lang sa Argentina may illegal na Chinese maritime militia, kundi sa Australia at New Zealand din. Ang kaso mas malala doon. Nag-live fire exercises kasi ang PLA Navy. Dito nagpasabog ng mga missile, machine guns at cannon. Bago magpaputok, pinagbantaan pa ang lahat ng barko at eroplano sa paligid. Magpapasabog daw ang China. Kaya nga dito makikita mo ba na para sila sa kapayapaan, para sila sa pakikipagkaibigan, at para sila sa kasaganahan kung ganito mga pinaggagawa nila. 'Di ba? Lumayo kayo para hindi kayo madamay o matamaan. Pag kayo hindi lumaya sa paligid ng Chinese warship, wala kaming kasalanan pag kayong tinamaan. Security. This is Chinese Naval Task Force. We're conducting live fire exercise in a circle area. All vessels please keep the wall clear. Mukhang nagbababa Nagsasabi naman sila mga kapatid, no? Pero ang tanong nga bakit kasi napakalayo ng pinuntahan nila? Wala bang ibang lugar na pwede sila magsagawa ng live fire drill yung hindi sa exclusive economic zone ng ibang bansa? 'Di ba? Kasi pwede naman sila sa sa Pacific Ocean, 'di ba? Atlantic Ocean, yung tipong hindi sa loob ng exclusive economic zone ng ibang mga bansa, 'di ba? Yung hindi maaapektuhan niya halimbawa yung mga flight kasi dito may mga naapektuhang flight bala na ang China sa New Zealand at Australia. Kung makikisali kayo sa gulo sa South China Sea o sa Taiwan, gantong bomba ang kakaharapin nyo. They're rehearsing. What do you think they're rehearsing for? What do you think they're rehearsing for? Ano nga naman, 'di ba? Imagine that. Bomba ang kakaharapin nyo. They're rehearsing. What do you think they're rehearsing for? Land strike missions against Australian infrastructure and bases is unacceptable. We need 24/7 situational awareness of everything going on in our sea and air space around us. Nang So yun ang paningin sa ginagawa nila mga tol. Nagre-rehearse na sila kung paano aatakihin ng Australia mga tol. tinanong naman ng Chinese ambassador sa New Zealand, bakit nagsasagawa ang China ng military exercises drills doon? Ang sagot ng Chinese ambassador, bakit kayo may warship sa South China Sea? Napakayabang ng sagot, di ba? Why are they conducting live firing exercises? Why? New Zealand warships. Why is New Zealand warships near the coast of China? Napakalayo. Anong coast of China? Nasa West Philippines 'yon pag nagsasagawa ng ng Joint Maritime Exercises o Joint Maritime Patrol ng Pilipinas, Australia, Canada, Japan, US. 'Di ba? So yun nga mga tol, tama nga yung hinala natin itong nakaraan na gumagante mga kapatid etong China sa presensya ng Australia sa pagsama ng Australia sa mga Joint Maritime Patrol ng Pilipinas.
Ang diferensya lang nito mga tol, ang Australia ay kaalyadong bansa ng Pilipinas at nakikisali sila sa mga Joint Maritime Patrol. 'Di ba? At hindi naman sila nagsasagawa ng live fire drill na gusto lang nila. Etong China mga tol, sino yung kaalyado nila rito? At sino yung kasama nila? 'Di ba mag-isa lang silang papasok sa exclusive economic zone ng Australia at bigla silang magsasagawa ng live fire drill. Ayan why is New Zealand, Australia, New Zealand, 'di ba? Hindi talaga. Why are they conducting live firing exercises? Why? New Zealand warships near the coast of China. May mas nakakatakot pa dyan. Hindi lang sa West Philippine Sea ang balak sakupin ng China, kundi pati ang Palawan. Ito pa, etong lumabas sa Weibo, no? Etong lumabas sa Weibo, website daw to sa China mga tol. Pero ito ay sa website pa lang mga kapatid. Nabalita na sa ibang mga news agency tulad ng ABS-CBN pero sa iba hindi pa siya nababalita. Pero itinanggi na yan mga tol at never naging part ng China itong Palawan. Kaya kalokohan talaga yan. Oo, Palawan daw ay parte ng Chinese territory. Babawiin daw ng mga Chinese sa kamay ng magnanakaw na Pilipinas. Nagpapakalat na naman nga ng fake news ang China ngayon. Ang sabi sa ninuno daw nila ang Palawan. Sa kanila daw tunay ang Palawan. Dito pinalagan niya ng National Security Council dahil dyan, mas lalo ngang nanindigan ng AFP na huwag tanggalin ang US Typhoon missile. Try niyong sakupin yan. Remain steadfast in our commitment to defending our nation's sovereignty and ensuring regional stability. The deployment of the U.S. Typhoon missile in the country actually strengthens our defensive posture in the face of evolving security challenges, no? And it also aligns with our ongoing modernization efforts as well. So let us be clear with this. While they can demand all they want, no foreign power can dictate how we fortify our national defense. At mukhang mas kailangan talaga natin ngayong pagtibayin at palakasin palalo itong ating depensa. Lalo na't may mga ganitong klaseng claim, no? Hindi man sabihin man nating hindi to official galing sa government ng China. 'Di ba? Pero yung mga ganito kasi dapat hindi siya minamali ito, hindi siya ginagawang lang, no. Kumbaga binabaliwala mga tol. Kasi sabi nga ganoon kung walang usok, walang apoy, 'di ba? Mga tol. Pero yung pag-claim nila doon sa Palawan as part ng kanilang bansa, mula pa daw doon sa Ming Dynasty, talaga masasabi mo may sira ng ulo yung gumawa noon mga tol, 'di ba? Ngayon, dahil nga hindi pa naman to official na sinasabi ng kanilang gobyerno mga tol, ay hindi muna yon yung kailangan nating tutukan. Pero magbigay na rin sana ng concern sa ating gobyerno. Pero ngayon, mas lalo sana nating dagdagan pa talaga yung pagmo-modernize pa ng ating sandatahan. Kailangan talaga yan mga tol. So the overarching premise here is Philippine sovereignty over security decisions. No external party has the authority to dictate our defense posture. No, every decision we make is actually based on what is best for national security. Talagang nagsasanay nga ang China sa gera. Dapat lalo pang pag-igtingin ng AFP mag-ensayo din para dito. Kayo, ano sa tingin nyo ang balak ng China? Bakit pinapakalat nito ang kanyang mga warships? Ikomento sa baba ang inyong salobin. Para ipakita sa buong mundo kung gaano sila kalakas. Yun lang talaga ang tangi nilang dahilan para ipakita o i-flex sa daigdig na ganito sila ka-powerful at walang sino man dapat ang bumangga sa kanila. Kung meron silang gustong gawin, halimbawa rito sa South China Sea, kung meron silang gustong ipatupad dyan, gustong angkinin, wala na sa inyo sana mangingialam. Parang ganun na gusto nila sabihin Oy, Australia, tigilan nyo na. Oy, New Zealand, wag na kayo mangialam sa problema namin sa South China Sea. Kundi, pupunta kami sa lugar ninyo. Ipapakita namin sa inyo puwersa namin. Parang ganun ang mensahe mga tol Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.